Bago pa man pasukin ng assassin si Van sa kanyang silid, may kausap muna siya sa hologram. Ibinunyag niya rito na ang lalaking may maitim na mga pilat sa mata at leeg, ang caster na pinaghihinalaang pumatay kay Merkel, ay kasalukuyang nasa kanyang tavern. Nagulat ang kanyang kausap at nagduda kung totoo nga ba ang kanyang sinasabi, gayunpaman, dahil minsan na siyang nailigtas nito mula sa kapahamakan, hiniling niya na tawagin siya kaagad gamit ang formation. Ngunit pinigilan siya ng assassin, pinayuhan niya itong maghintay muna, baka raw tumakas ang lalaki kapag nakaramdam ng kakaiba. Tiniyak niya na hindi makakawala ang target bago siya tawagin. Agad namang sumang-ayon ang kausap sa hologram, at nagpa siya itong hintayin ang tamang pagkakataon. Sa kasalukuyan, biglang bumangon si Van at kinumpronta ang may-ari ng tavern, bagaman kilala ito bilang nag-aampon ng mga bata, lihim pala itong pumapatay ng mga tao na parang mga daga sa likod ng mga pangyayari, nakakasuklam ang kanyang mga ginagawa. Ngunit agad naman itong nagpakumbaba at humingi ng paumanhin dahil hindi raw siya naging mabuting adulto para kay Van. Hindi na nag-aksaya ng oras si Van, naglabas siya ng enerhiya mula sa kanyang katawan at diretsahang tinanong ang assassin kung saan matatagpuan si Kesoret. Nagulat ang lalaki at labis na kinabahan, iniisip niyang dumating si Van na tila alam na ang lahat tungkol sa Tiz. Subalit, mariing itinanggi ng assassin at iginiit na hindi niya maaaring sabihin ang bagay na yun. Dahil dito, nagngit-ngit si Van, inihanda niya ang sarili at mariing nagbanta na kung hindi pa rin ito magsasalita, pagpuputol-putulin niya ito hanggang sa maging pira-piraso. Hindi naman natinag ang assassin, agad din itong nagpalabas ng sariling enerhiya, handang makipaglaban, pinagsabihan pa niya si Van na kung aalis ito ngayon, magpapanggap na lamang siya na hindi ito nakita. Ngunit matalim at matapang ang titig ni Van. Buo ang kanyang loob ng tanungin kung sino ang nag-utos para siya ay patayin. Napansin ng assassin na hindi aalis si Van nang hindi lumalaban. Kaya inihanda niya ang isang magic scroll at sabay na inactivate ang isang formation, bigla itong naglabas ng makapangyarihang mahika. Nagulat si Van, nang bigla siyang parang hinihigop ng isang napakalaking butas, wala siyang nagawa kundi mapasok dito. Pagmulat niya, nakarating siya sa isang hindi pamilyar na lugar. Agad siyang naging alerto at maingat na pinagmasdan ang paligid. Nang tumingala siya, nakita niya ang malaking butas sa itaas, at napagtanto niyang nasa loob siya ng isang napakalalim na kuweba na napapalibutan ng matitibay na pader. Naalala ni Van ang salitang formation na nabanggit ng assassin kanina. Ang formation ay kapangyarihan ng rune na nakaukit sa mga letra o larawan na binuhusan ng mana. Ang nakaimbak na kapangyarihan ay maaaring ilabas anumang oras, karaniwan sa pamamagitan ng papel bilang medium, ngunit maaari ring itakda sa mga lugar o bagay. Napansin ni Van na nawala ang lalaki, iniisip niya kung saan ito nagtungo, baka tumakas na lang. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang umatake ang isang kalaban sa kanyang harapan. Mabilis siyang nakailag, ngunit nadaplisan pa rin ang kanyang pisngi ng isang asul na enerhiyang atake. Nanlaki ang mga mata ni Van sa pagkagulat nang makita niyang gumagamit ng mana ang assassin. Agad siyang umatras nang masaksihan ang mabilis na pag-atake na nagawa gamit lamang ang isang mana. Sa sandaling yun, huminto siya, kumuha ng malakas na buwelo, at naglabas ng enerhiya mula sa kanyang kamay. Mabilis niyang inatake ang kalaban gamit ang kamaong nababalutan ng mana, na may matinding puwersa. Ngunit laking gulat ni Van nang tumama lamang ang kanyang suntok sa pader ng bato. Nang inangat niya ang kanyang kamao, napansin niyang muling nawala ang assassin. Muli siyang nanlaki ang mga mata nang biglang sumulpot ang assassin sa kanyang likuran, hindi dapat niya itong tatalikuran. Agad na binalutan ng lalaki ng mana ang kanyang sandata, at buong lakas siyang inatake mula sa likuran. Nakailag si Van, ngunit nadaplisan pa rin ang kanyang mukha, dahilan upang siya'y napailing at mag-alala sa kanyang sitwasyon. Mabilis siyang umatras, nanatiling alerto, at hinanap ang presensya ng assassin, subalit wala siyang makita, wala rin siyang maramdaman, ni kahit isang tunog. Doon niya napagtanto na gumagamit ng runecraft ang kalaban. Habang nakatago, minamasdan lamang ng assassin mula sa itaas ng kuweba, saka naghanda ng tinatawag na concealing rune, na kayang burahin ng lubusan ang kanyang presensya. Mabilis siyang umatake mula sa itaas, tumama sa lupa, at nag-angat ng mga bato sa paligid. Ngunit mabilis ding nakaiwas si Van at lumayo, habang patuloy na umiiwas, naisip niyang napakahirap makipaglaban sa isang makitid at madilim na kuweba.
Sinuri niya ang paligid, ngunit hindi niya matukoy ang kinaroroonan ng assassin. Biglang bumagsak mula sa itaas ang kalaban, mabuti na lamang at agad siyang nakailag. Tumama na lang ang atake sa lupa, dahilan upang mabasag ang mga bato at umangat ang alikabok. Bahagyang umatras si Van, mabilis na pinag-aralan ang sitwasyon, at biglang sumugod ng napakabilis patungo sa pinagmumulan ng presensya ng kanyang kalaban. Sa sandaling yun, nasalayan niya ang assassin na nakatayo lamang sa isang sulok. Nagulat ang lalaki, nagtaka, at tila may napagtanto, ngunit huli na ang lahat. Agad siyang hinawakan ni Van sa leeg, at buong lakas na hinayla, ang pagtatago ng kanyang katawan, malamig na wika ni Van, ay walang silbi. Sapagkat nakikita pa rin niya ang kanyang mana, dahil sa kanyang ikalawang sandata, ang Truth Eye, ang kakayahan ng mga matang ito ay makita kahit ang pinakamahinang mana, na imposibleng mas aipat ng normal na pandama. Habang pinipilit siyang ibagsak ni Van, na bahala ang assassin, hindi siya makapaniwala na nagawang mabasag ang kanyang pagtatago. At sa sandaling yon, walang awa siyang inihampas ni Van sa lupa ng buong lakas. Yumanig ang kuweba sa matinding impact, at sa lupa ay makikita ang pinsala, kahit hindi pa rin ganap nakikita ang katawan ng assassin. Dahil sa nangyayari, napasukan ng dugo ang assassin habang sinasabi niya na sa loob ng 40 taon bilang isang mamamatay tao, siya pa lamang ang pangalawang runecaster na nakahanap sa kanya gamit lamang ang mana. Sa kabila nito, muling tinanong ni Van kung nasaan si Kesoret, ngunit sa nanghihinang boses, tumugon ng assassin, sa halip na direktang sumagot, ibinanggit niya ang pinakamahalaga para sa kanya, kung ano ang tingin ni Van sa mga bata, kung sila ba'y kaibig-ibig, kahit na alam niyang si Orphan ay tila natatakot kamakailan. Bigla namang hinawakan ng mahigpit ni Van ang kamay ng assassin at muling tinanong kung nasaan si Kesoret. Dahil hindi ito sumagot, nagalit si Van at buong lakas niyang hinayla ang kamay ng assassin, agad itong naputol, dahilan upang mapasigaw ang lalaki sa sakit. Sa kabila ng paghihirap, sinabi niya kay Van na dahil lamang sa isang utos ni Kesoret kaya siya nakapatay ng maraming tao, inamin niyang isa siyang taong hindi na kayang patawarin. Ngunit hindi pa rin siya pinatahimik ni Van, binalaan niya itong kung hindi pa siya aamin, pupunitin din niya ang natitirang braso. Pero sinabi ng assassin na kahit lahat ay humatol sa kanya, hindi pa siya maaaring mamatay, hindi hanggat hindi pa niya napoprotektahan ang mga bata. Kasabay nito, humingi siya ng paumanhin, at naglabas ng papel na nababalutan ng mana. Agad na naging alerto si Van nang mapansin niyang muling nagbukas ng formation ang assassin. Mula roon, lumabas ang isang napakalaking halimaw na may sakay sa likuran, buong lakas itong umatake at tinamaan si Van ng matindi sa katawan. Dahil sa matinding puwersa, napatilapon si Van sa malayo, ngunit nagawa pa rin niyang tumayo sa kabila ng pinsala. Ang lalaking nakasakay sa halimaw ay siya ring lalaki sa hologram, sinabi nitong nakita na niya ang runecaster na pumatay kay Merkel. Sa narinig, bakas sa mukha ni Van ang matinding galit, sa matalim na titig, pinagsabihan niya ang lalaki kung hindi ba nito nakikita na sila'y nag-uusap. Dahil sa nangyari, napansin ni Van na may sugat siya sa kanyang tagiliran. Nang makita ito ng lalaki, agad itong nagmayabang, tinatanong kung nasalayan ba ni Van ang tunay niyang kakayahan. Habang hawak ni Van ang sugat sa kanyang tagiliran, binanggit ng lalaki ang itsura niya, mayroong itim na peklat sa kanyang mata at leeg. Ang katotohanang inihatid siya nila hanggang dito ay nagpapatunay na malamang siya ang pumatay kay Merkel. Sa oras na yon, nagsama ang taong nasa hologram at ang assassin na may kasamang halimaw. Sandaling napaisip ang assassin sa sitwasyon, binalaan niya ang kanyang kasamahan na mas makabubuting mag-ingat, dahil hinahanap na siya gamit ang mahika, hindi niya man matukoy kung anong antas ng runecaster ang kalaban, nagulat naman ang kanyang kasama, sapagkat para sa isang taong mukhang bata, kamangha-mangha ito. Habang nag-uusap sila, biglang itinuro ni Van ang bagong dating nakalaban na bigla na lamang sumulpot mula sa wala. Pinagsabihan sila ng ating bida kung handa na ba silang sagutin ang kanyang mga katanungan. Nang marinig ito ng lalaking nasa hologram, nagbulong siya kung ano ang ibig sabihin ng tanong, saka ipinaliwanag ng assassin na ang hinahanap ni Van ay ang lokasyon ni Kesoret. Matapos malaman ang tungkol sa tanong ng ating bida, humingi ng paumanhin, at inihayag ito habang inaalis niya ang kanyang maskara, at ibinato sa lupa. Ngumiti ang lalaking nasa hologram, may bilog sa noo, sa sandaling yon,
Naging malinaw na wala nang sasagot sa tanong ni Van, ang lalaking ito ay isa sa mga executive na si Vergit and his mercenary group. Nadismaya si Van, dahil sa palagay niya ay hindi na rin gagana ang pakikipag-usap. Kaya agad siyang umatake ng napakabilis patungo sa lalaki, at sa halimaw nitong kasamahan na humakbang pasulong. Samantala, inihanda ni Van ang kanyang kamao na balot ng kapangyarihan, habang naghanda rin ng malaking halimaw na umatake gamit ang sariling kamao, kasabay ng isang malakas na atungal. At sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga kamao, lumikha yun ng isang alon ng enerhiya na yumanig sa paligid. Sa oras na yun, ginamit ng assassin ang pagkakataon upang makaatake, mabilis siyang sumulpot sa likuran ng ating bida. Ngunit agad itong naramdaman ni Van, kaya mabilis siyang lumingon. Bago pa tumama ang atake ng assassin, tumalon si Van sa ere, at sa parehong sandali ay bumagsak ang kamao ng halimaw sa lupa. Mula sa itaas, inihanda ni Van ang kanyang makapangyarihang kamao, at buong lakas niya itong ibinagsak sa malaking halimaw. Ngunit nagulat si Van nang nagawang sanggay ng halimaw ang kanyang atake. Habang nakabaon ang kamao ni Van sa balahibo ng kalaban, pinaalalahanan niya ito na marahil ay hindi ito magandang pagpipilian. Kasabay nito, buong lakas niyang diniinan ang kanyang kamao, isang matinding puwersa ang tumama sa kamay ng halimaw at yun ay nagwasak sa galaw nito, dahilan upang mapailing ang halimaw sa matinding kirot. Agad na lumapag si Van sa lupa, hindi na siya nag-aksaya ng oras, sumugod siya muli ng napakabilis ang galaw. Ngunit kalmado lang nang ngumiti ang lalaki habang pinagmamasdan ang pag-atake ni Van. Naiintriga siya na ang isang tao, sa murang edad, ay makakagawa ng ganoong husay bilang isang sorcerer. Habang nagmamasid, inisip ng lalaki kung ano ang kanyang gagawin, inihanda niya ang kanyang mahika, gumuhit siya ng mga magic circle, at mula rito ay lumitaw ang kanyang alagang halimaw. Sa tulong ng kanyang alaga, naniniwala siyang kaya nilang harapin si Van. Habang papalapit si Van sa kalaban, papalapit din ang mga halimaw na tinawag ng lalaking nasa hologram. Iniunat ng lalaki ang kamay at malamig na sinabi na hindi siya nag-iisa, ginamit niya ang Glyph of Summoning. Sa pamamagitan ng glyph na yun, nagbukas siya ng subspace na konektado sa ibang dimensyon, kayang mag-imbak at kumuha ng kahit anong nilalang kapag kinakailangan. Sa kabila ng pagdami ng kalaban, patuloy na umaatake si Van. Sa isip niya, hindi na mahalaga ang dahilan, ang kailangan lang gawin ay patumbahin ang lahat. Ngunit bago niya tuluyang magawa yon, umatake ang assassin ng may pambihirang bilis. Mabilis nitong hiniwa ang mga binti ni Van. Pinayuhan siya ng assassin na huwag niyang ibaba ang kanyang depensa. Sa sandaling yon, napasigaw si Van sa matinding sakit, para sa kanya, tila ito'y isang sumpa. Dahil sa pinsalang natamo, hindi siya agad gumalaw, ginamit ng mga halimaw ang pagkakataon upang siya ay atakihin. Nakita sa kinatatayuan ni Van na siya ay nadaganan ng napakaraming halimaw. Naipit siya sa karamihan at bigat ng mga nilalang, kaya hindi makagalaw. Napamura na lang siya sa inis dahil sa sitwasyon. Agad na lumapit ang lalaking nasa hologram at nakangiting sinabi na kahit isa sa mga halimaw na iyon ay sapat na upang durugin ng isang normal na salamangkero, idinagdag pa niyang ang kombinasyon ng mga glyph ay isang uri ng pagpapahusay sa katawan, praktikal at epektibo sa ganitong kalagayan. Nainis si Van, para sa kanya, siya lang dapat ang magtatanong, at mas mabuti raw na sagutin yun ng ngayon. Kumpiyansang tumawa ang lalaki at ipinaubaya ang kanyang hatol, may nag-aapoy siyang personalidad, ang gusto niya. Sa wakas, nagpa siya ang lalaki na gagawin siya ng isang mamamatay tao ng tease. Humalakhak siya sa tuwa, iniisip na ang una niyang gagawin matapos gawing alipin si Van ay isang bagay na napakahalaga para sa kanya. Ginamit niya ang Glyph of Taming, isang kakayahang nakapapasok sa espiritual na mundo ng kalaban, winawasak ang kanilang kasalukuyang pagkatao at lumilikha ng bagong pagkatao ayon sa nais ng sorcerer. Inilapit ng lalaki ang kanyang kamay kay Van, nabahala si Van sapagkat napagtanto niyang gumagamit ito ng dalawang glyphs o mga ukit ng mana. Pagkatapos, nagawa niyang hawakan ang ulo ng ating bida. Kasabay nito, muling humalakhak ang lalaki, sinabi niya na para bang siya'y isinilang muli. Sa sandaling yun, nakapasok siya sa isipan ni Van, at laking gulat niya sa kanyang nasaksihan. Si Vergent, gamit ang ukit ng mana ng pagpapaamo, ay nakagagawa ng di mabilang na mga hayop at maging mga salamangkero bilang alipin, hindi pa siya kailanman nabigo. Subalit sa pagkakataong ito,
habang may isang nilalang na unti-unting lumalapit sa kanya, mababakas sa kanyang mukha ang pagkabahala. Nagkaroon ng lakas ng loob si Virgent na isipin na kahit gaano kalakas ang isang salamangkero o halimaw, ang sandaling ito'y hindi magiging naiiba, ngunit hindi niya alam ang katotohanan. Isang batang lalaki, hindi tiyak kung buhay o patay, na namuhay lamang para sa iisang layunin, paghihiganti. 10 taon siyang nagtiis sa malalim at madilim na hukay ng paghihirap. Ano ang klase ng mundo ang nalikha sa isipan ng batang yon? Isang mundong hindi man lang maisip ni Virgent, biglang, mula sa katawan ni Van, lumabas ang mga Gal-Amay, kasama ang samut-saring mukha ng mga halimaw. Unti-unting bakas sa mukha ni Virgent ang takot habang dahan-daang kinakapit sa kanya ang mga Gal-Amay, hanggang tuluyang pumasok ang mga ito sa kanyang bibig, napasigaw siya sa matinding sakit. Nang bumalik si Virgent sa realidad, namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo dahil sa nasaksihan sa isipan ng ating bida. Habang hawak pa rin ang ulo ni Van, biglang naglabas ng matinding enerhiya ang ating bida, sinabihan niya ang lalaki na hindi niya kailanman kayang silipin ang isipan ng isang taong tulad niya. Nakita ni Virgent ang nakakatindig balahibong katotohanan, mabakas sa kanyang mukha ang labis na takot at pagkabahala. At doon niya naunawaan, ang kaharap niya ay isang halimaw, ngunit huli na ang lahat, hindi na siya nakaiwas sa malupit na pag-atake ng ating bida, taglay ang isang puwersang dumurog sa kanya. Dahil sa atake na yon, naputol ang kamay ni Virgent at napasigaw siya sa matinding sakit habang tumatalsik ang dugo sa paligid. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari kaya naisip niyang imposible itong maganap. Nagulat naman ang assassin at nagtaka kung paano nabigo ang brainwashing kay Virgent. Samantala, napagtanto ni Van na isa sa kanila ay nakalok sa kakaibang kuweba habang ang isa ay sumisilip sa mga lihim ng iba. Dahan-dahan niyang binuhat ang mga malalaking halimaw na nakadagan sa kanya at inihanda ang sarili. Sa oras na yun, itinapon niya ang mga dambuhalang halimaw sa ere, at naghanda ng buwelo. Pagkatapos, buong lakas niyang binitawan ang kanyang kamao na tumama sa isa sa mga halimaw. Dahil sa tindi ng puwersa, tumagos ang suntok at nagkapira-piraso ang mga katawan ng iba pang halimaw. Sa lakas ng ataking yon, lumitaw ang isang halo ng enerhiya na yumanig sa paligid. Ang dating tahimik at mapayapang tavern, ay biglang sumabog. Makikita ang katawan ng assassin na tumatalbog palayo, pati na rin si Virgent na walang malay. Mula roon, lumabas ang ating bida at idineklara niyang tuluyan ng nasira ang kanilang formation, napaubo ng dugo ang assassin habang pinagmamasdan siya. Paglingon niya sa gilid, nakita niya si Virgent na wala ng malay at tila wala ng pag-asa. Pagbalik ng kanyang tingin, nisalayan niya ang assassin na sumisigaw sa matinding sakit. Nilapitan niya ito at walang awang hinablot ang buhok. Mahigpit niyang binyantaan, yun na raw ang huli nitong pagkakataon upang sabihin kung nasaan si Kesorek. Ngunit napansin ni Van na nanatiling tahimik ang assassin, kaya nainis siya. Binitawan niya ito at malamig na nagsabing kung ayaw nitong magsalita, huwag na lang. Dahil sa matinding inis, inilabas ni Van ang kanyang kapangyarihan, ngayon ay sisimulan na niyang gawin ang lahat para mapilitan itong magsalita. Ngunit bago pa man niya maisakatuparan ang kanyang balak, biglang dumating si Orphan at pinigilan siya. Dumating ang mga batang ampun ni Haska upang protektahan siya, nakikiusap sila sa ating bida na huwag siyang patayin. Nang makita ito ng assassin, bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala, sinaway niya ang mga bata sa kanilang ginagawa. Ngunit matapang na sinabi ni Orphan ang pakiusap na sana'y kawan ng ating bida si Haska. Ipinahayag naman ni Van na hindi pa niya pinapatay si Haska, ngunit malinaw niyang idiniin na maaari itong mamatay sa oras ng interogasyon. Itinuro niya ang mga bata at binyantaan na mas mabuti nang lumayo sila, dahil maaaring sila pa ang unang mamatay sa kanyang gagawin. Mula sa kanyang likuran, isang mabilis na atake ang biglang paparating. Isa sa mga ampun ni Haska, si Hasha, ang umatake kay Van upang pigilan ito. Nang makita ito ni Orphan, nagulat siya, at bakas sa kanyang mga mata ang matinding pagkabahala. Biglang hinawakan ni Hasha si Van sa kamay. Nagulat ang ating bida at tinanong kung ano ang ginagawa ng bata, at kung hindi ba ito aalis. Ngunit mariing sinabi ni Hasha na nakikiusap siya, na hayaang mabuhay si Haska at huwag nang ituloy ang balak. Ngunit sumigaw ang assassin, pinatatakbo ang mga bata palayo, tumanggi ang mga ito, at sinabi nilang hindi nila kayang iwan si Haska.
Nainis ang ating bida at tila nanlilibak, naglulukohan ba ang mga ito? Kaya't inihagis niya si Hasha palayo, pagkatapos ay inihanda niya ang kanyang malakas na kamao, na para bang wala na siyang pakialam kung mamatay man ang mga bata. Napasigaw si Orphan sa takot at pagkabahala para kay Hasha. Ngunit si Van, hindi nagdalawang isip, nakahanda siyang patayin muna ang mga bata. Napatakip ng mukha si Hasha sa matinding takot, ngunit sa sandaling yun, biglang nagising si Virgin, inunat niya ang kanyang kamay at binigkas ang salitang, summon, kasabay nito, lumabas mula sa kanyang palad ang isang makapangyarihang berdeng enerhiya. Napalingon si Van nang maramdaman niya ang matinding puwersa. Agad niya itong nakilala, isang summoning rune, isang uri ng rune na nag-uugnay sa subspace at konektado sa ibang dimensyon, na nagpapahintulot sa gumagamit na mag-imbak at maglabas ng anumang bagay na kailangan nila. Mula sa kamay ni Virgin, lumabas ang mga galami ng isang dambuhalang pugita, mabilis na umatake patungo kina Van at sa mga bata. Hindi makapaniwala si Van na buhay pa ang hanggal na yun. Napilitan siyang ihanda ang sarili at salubungin ang pag-atake. Ngunit laking pagtataka niya nang lumagpas lamang ang mga galami sa kanyang katawan. Pagtingin niya sa direksyon ng mga ito, napagtanto niya na ang atake ay hindi nakalaan para sa kanya, kundi tuwirang nakatuon sa mga bata at kay Haska. Sa sandaling yun, tumama ang mga galami sa mga batang ampun ni Haska, habang dinaanan lamang si Van. Dahil sa pangyayari, agad siyang kumilos ng napakabilis upang tapusin na si Virgin. Habang nangyayari yun, kampante namang ngumiti si Virgin, buo ang tiwala niyang nailagay na niya ang sarili sa kanyang dimensyon. Kaya nang dumating si Van upang tapusin siya, bigla na lamang siyang naglaho at tuluyang pumasok sa kanyang sariling mundo. Tahimik na pinagmamasdan ni Van ang natirang mana sa kanyang kamay. Samantala, nakarating na si Virgin sa kanyang dimensyon at inisip niyang dahil pinatay niya si Haska at ang mga bata, wala nang paraan para lumabas ang impormasyon tungkol kay Kesoret. Habang malalim siyang nag-iisip, biglang may figurang dumating sa kanyang likuran, napamura siya, dahil sa lahat ng pinagdaanan niya dulot ng mga batang yon, ngayon ay isang sorcerer pa ang may kakayahang lumikha ng ganoong bagay. Alam niyang kailangan niya itong agad na iulat kay Kesoret. Ngunit laking gulat niya nang biglang lumitaw si Van sa mismong dimensyon niya. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha, hindi siya makapaniwala kung paano ito nakapasok. Biglang hinawakan siya ng ating bida sa ulo habang litong-lito siya kung paano nakapasok si Van sa kanyang mundo. Ipinaliwanag ni Van na may natirang maliit na daan patungo sa dimensyon. Bago pa tuluyang magsara, inilagay niya ang kanyang mahika at pinilit na buksan yun upang makapasok. Sa kanyang matalim na tingin, pinagsabihan niya si Virgin na dapat sana'y isinara nitong maayos ang pintuan ng dimensyon, naiinis na siya sa paulit-ulit na ganitong mga sitwasyon, kung alam lang daw ba ni Virgin ang kanyang kasalanan. Dahil dito, biglang kinabahan ang kalaban, sa nakakatakot na anyo ni Van, sinabi niyang huwag mag-alala si Virgin, hindi niya ito agad papatayin, sapagkat marami pa siyang itatanong lalo na't pinatay nito si Haska. Sa loob ng isang buwan, dadalhin niya ito pabalik at magtitiis muna ng matinding paakit. Lumabas sa ulo ni Van ang iba't ibang anyo ng halimaw. Ginamit niya ang kanyang ikatlong sumpa, ang tinatawag na gluttony pocket, isa itong bulsa na lumalamon ng mga nilalang na may kapangyarihang mahika, hindi ito kayang lunukin ng mga may mas mataas na mana o lakas ng kaluluwa. Mula sa bulsa ng kasakiman, lumitaw ang isang napakalaking bibig na may matatalim na ngipin at dila na pumulupot kay Virgin. Napasigaw ito, umiiyak at nagmamakaawa, ayaw niyang bumalik sa lugar na iyon. Ngunit dahil sa kanyang sobrang ingay, tinakpan ng mga galami ang kanyang bibig upang hindi makapagsalita. At sa huli, tuluyan ang nilamon si Virgin ng bunganga ng halimaw, na naglalaman ng hindi mabilang na iba pang nilalang sa loob. Sa wakas, natapos ni Van ang kanyang kalaban, lumitaw ang isang portal pabalik sa tunay na mundo. At mula roon ay lumabas siya. Tulad ng kanyang inasahan, ang paggamit ng gluttony pocket ay lumamon ng napakaraming lakas ng kanyang mahika, mapanganib itong gamitin, lalo na sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Pagkalabas niya mula sa dimensyon, agad siyang napaluhod at napayuko sa lupa, nang hihina, habang nasa tabi ng katawan ni Haska. Dumagundong sa isip niya ang tanong, patay na ba silang lahat? Kitang-kita niya ang mga batang nakahandusay sa lupa, naliligo sa sariling dugo. Dahan-daang tumayo si Van,
Inisip niya na nakakuha na siya ng isang hostage na maaaring magbigay ng impormasyon tungkol kay Kesorek, ngunit una, kailangan niyang makaalis at mabawi ang kanyang kapangyarihang mahika, ngunit bago siya makalayo, biglang nagsalita si Haska at pinigilan siya. Sa mahinang tinig, sinabi nitong si Orphan ay maaari pang mailigtas. Umiiyak at nagmamakaawa si Haska, pakiusap niya kay Van na iligtas ito. Napatigil ang ating bida at napatingin sa kanya.